Kabanata 21 hanggang 25. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alex na kumakatok ang kaligayahan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naisip niya ng isara ng Diyos ang isang pinto, binuksan niya ang isa pa. Gustong umalis ni Dr. Cheryl, ngunit hindi siya makagalaw. Kahit isang pulgada, nakaramdam siya ng hiya at namula. Nang makarating sila sa unang palapag ay lumabas na sila ng elevator. Pinandilatan siya ni Dr. Cheryl at bumulong, "Don't you dare to mess with again." Naagrabyado si Alex at sinabing, "Cheryl, hindi ako ang may kasalanan." Alas 5:30, nakarating sila sa Urasawa Restaurant. Walang masyadong customer sa restaurant. Ngunit ang mga kotseng nakaparada sa harap ng restaurant ay pawang mga high-end na luxury car, at mga kotse na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang Urasawa Restaurant ay ang pangalawang pinakamahal na restaurant na kainan sa California. Mukhang may mayayamang kaklase mo para magkaroon ng reunion gathering dito. Nakangiting sabi ni Alex. Nagpout si Dr. Cheryl. Ang nag-imbita sa amin dito ay ang taong pinakaayaw ko, at haharapin mo siya ngayong gabi. Okay, sagot ni Alex. Alam niyang ang lalaking binanggit nito ay ang may crush sa kanya. Sa oras na iyon, may sumigaw mula sa likuran, "Cheryl." Nakita ni Alex ang isang binata na nakasuot ng dissenting suit. May slim body figure siya at mukhang excited pero medyo kinakabahan. "Ikaw ba, Chris Feller?" tanong ni Dr. Cheryl. "Oo ako. Masaya ako na naaalala mo pa rin ako." "Ngunit sino ito?" Nag-aalalang tumingin si Chris kay Alex. Nahihiya si Chris kaya hindi niya matingnan sa mata si Dr. Cheryl. Napagtanto ni Alex na ang suit na suot ni Chris ay hindi isang mamahaling branded suit. Bahagyang kumupas ang kulay ng terno na parabang nalaban ng maraming beses. Marahil ay hindi niya kayang bumili ng bago. Sabi ni Dr. Cheryl, "Kaibigan ko siya, Alex." "Kumusta, nagagalak akong makilala ka. Ang pangalan ko ay Chris Feller." Nakipagkamay si Alex at sumagot, "Nice to meet you too." Tanong ni Dr. Cheryl, "Chris, mag-isa ka bang pumunta dito? Nasaan ang girlfriend mo?" Sabi ni Chris, "Nako, break na kami." "Paano siya? Boyfriend mo ba siya?" May ngiti sa mukha ni Dr. Cheryl, dahan-dahan niyang inakbayan si Alex. Naramdaman ni Alex ang kakaibang mainit na paghawak sa kanyang braso, at siya ay nasa cloud 9. Sinulyapan ni Chris si Alex at tahimik na bumantong hininga. Kinuha na ang Diyosa ng kanilang klase. Nalungkot siya dahil crush niya ito. Pagkatapos, iginiya sila ng isang waiter sa private dining room kung saan gaganapin ang reunion. Pagbukas pa lang ni Chris ng pinto, tuwang-tuwang sinabi niya, "Lahat. Tingnan mo, sinong dinala ko?" May sumigaw agad, "Hoy nerd, bakit lahat kayo na hype up? As if naman nadala mo dito ang Diyosa natin." Pagkatapos, sinabi ni Dr. Cheryl na nagtatago sa likod niya, "Hello everyone." Naghiyawan ang mga tao sa pribadong dining room na agad namang nagpasigla sa kapaligiran. "Ikaw ba talaga ito, Cheryl Coney, ang Diyosa ng klase natin?" Well, kanina pa, ang ating Diyosa. Namiss ka namin ng sobra. Halika at maupo ka sa tabi ni Benjamin, namiss ka niya lalo. Nag-iisip pa rin siya kung dadalo ka sa hapunan ngayong gabi. Tonight's dinner is Benjamin Street. Kung hindi, hindi namin kayang kumain dito. Balita ko ito ang pinakamagandang restaurant na pag-aari ng Thousand Miles Conglomerate. Itinulak ng iba si Dr. Cheryl na umupo sa tabi ni Benjamin, na ikinagulat niya. Sinundan ni Alex si Cheryl at sinulyapan si Benjamin. Nakasuot siya ng magandang damit na Versace, komportableng umupo sa kanyang upuan at tinitigan si Dr. Cheryl habang papasok ito. Sa sandaling iyon, isang boses ng babae ang nagsabi, "Hoy, mga bastard. Si Cheryl lang ba ang qualified na maging Diyosa? Nakalimutan na ba ninyo akong lahat?" Ito ay isang medyo matambok na babae na may normal na hitsura. Habang nagsasalita, itinulak niya si Alex palayo, tiningnan siya ng masama, at sinabing, "Cleaner, umalis ka sa kwarto. Ikaw ay nasa daan ko. Hihilingin ka namin kapag kailangan ka namin. Magwala ka ngayon." Kumunat ang noo ni Alex. Hinawakan ni Dr. Cheryl ang braso ni Alex at may hinanakit na sinabi, "Britney, hindi siya cleaner, kaibigan ko siya." Nagulat si Britney.
Ang iyong kasintahan. Sabay tingin ni Benjamin kay Alex ng masama. Si Cheryl na may pares ng magagandang mata ay nakapatong ang ulo sa balikat ni Alex at ngumiti. Alex, boyfriend ko. Ano sa tingin mo? Tayo ba ang para sa isa't isa? Napakaganda ni Dr. Cheryl. Maraming lalaki ang nangangarap na magkaroon ng asawang kasing ganda niya. Bawat galaw niya ay bumihag sa puso ng mga lalaki sa silid. Tiningnan ni Benjamin si Alex ng sobrang galit na parabang mapapatay niya si Alex gamit ang kanyang mga mata. Nataranta ang lahat ng nasa kwarto at napatingin kay Benjamin. Pagkatapos, isang lalaki ang tumalon at sinabing, "Nagbibiro ka ba, Cheryl?" Nakikita ng isang bulag na si Benjamin ay may matinding damdamin para sa iyo. Paano mo pipiliin ang isang walang sinuman kaysa kay Benjamin? Tumango ang ilan sa kwarto. Oo, tama siya. Si Benjamin ay isang batang direktor ng Golden Light Group. Siya ay nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar. Ang sinumang magpakasal sa kanya ay mabubuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sino itong lalaking katabi mo? Hindi maganda ang pananamit niya na parabang nagtatrabaho siya sa isang construction site. Paano siya karapat-dapat sa isang Diyosang tulad mo? Mas maganda ako sa'yo. Kung hindi ko pa rin deserve na mabigyan ng chance na maging boyfriend ni Cheryl, how could you deserve it? Tumigil ka nga, Cheryl. Hindi niya deserve na maging boyfriend mo. Sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Lalong nagalit ang mga tao at patuloy na iniinsulto sina Dr. Cheryl at Alex. Nanatiling kalmado si Alex. Sinulyapan niya si Dr. Cheryl at same time na sinabi, mas mahalaga ang pag-ibig kaysa pera. Tinanggap ako ni Cheryl dahil alam niyang totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Naniniwala siya na magiging tapat ako sa kanya sa magandang panahon, karamdaman, at kalusugan. Mamahalin at pararangalan ko siya sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At saka, sino ang nakakaalam kung ako ang magiging pinakamayamang tao sa mundo sa mga susunod na taon? Oh please, putulin mo, hindi ba? Nakakasakit sa akin ang wedding vow na iyon. Pinakamayaman sa buong mundo ang aking puwet. Kahit si Lord Lex Gunther ay hindi aprubahan yon. Bakit ka namin maniniwala? Cheryl, saan mo napulot ang kalokohang ito? Isa ba siyang pasyente sa klinik mo na hiniling mong magpanggap na boyfriend mo para lang inisin si Benjamin? Pakikick out siya, nagkakasakit ako. Galit na sabi ni Cheryl, enough. Paano niyong sinisiraan ang boyfriend ko? Aalis na ako. Alex, alis na tayo. Sa wakas, tumayo si Benjamin mula sa kanyang upuan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabing tama na. Mula ngayon, wala nang kalokohan mula sa sinuman. Dahil kaibigan siya ni Cheryl, magiging kaibigan din natin siya. Ang mga tao ay kumain mula sa kamay ni Benjamin. Itinikom nila ang kanilang mga bibig at tumahimik. Inilibot ni Britney ang kanyang mga mata at agad na tumawa. Ngayon, ganyan na ang ugali ng isang tunay na Ginoo. Kayong grupo ng mga walang kwentang lalaki, inggit lang kayo sa pagiging taken ni Cheryl. Tingnan mo, kahit si Benjamin ay kayang tanggapin sila ng bukas ang mga kamay, bakit hindi mo rin magawa? Sinabi yun ni Britney para matulungan si Dr. Cheryl na maibsan ang tensyonado na kapaligiran. It was a reunion gathering after all. Walang choice si Dr. Cheryl kundi tingnan si Alex nang may paghingi ng tawad at sinenyasan itong maupo. Nagsimula na namang mag-chat ang lahat, ngunit ang paksa ay umikot sa pambabola kay Benjamin. Hindi mapakali si Alex na pakinggan ang mga salitang iyon. Sa halip, nagpakasawa siya sa masasarap na pagkain ng Urasawa Restaurant. Alex, napakasarap ng steak na ito. Subukan mo. Inabot sa kanya ni Dr. Cheryl ang isang piraso ng steak na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Tumango si Alex. Ma'am, ang sarap. Masarap din ang isda na ito. Narito, magkaroon ng higit pa. Ito ay mabuti din sa iyong kalusugan. Sige, dito, kainin mo ta. Makakatulong ito para mapanatiling malusog ang iyong kidney. Sagot ni Dr. Cheryl. Parehong nagpatuloy sa pagpipiste sina Dr. Cheryl at Alex. Nang hindi nag-aalala tungkol sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Nang makita ni Benjamin sina Dr. Cheryl at Alex na nagsasaya sa kanilang hapunan, tiningnan niya si Alex nang nagninangas na mga mata. Ang pangunahing dahilan kung bakit inorganisa ni Benjamin ang reunion gathering na ito ay para ituloy si Cheryl.
Hindi niya kayang panoorin sina Dr. Cheryl at Alex na ine-enjoy ang sweet moments nila sa hapunan. Napansin ng mga bootlickers ni Benjamin ang kanyang galit. Pagkatapos, lumingon sila at tumingin kay Dr. Cheryl at Alex. Sabi ni Britney, "Oy, Alex ang pangalan mo, di ba? Hindi ka pa ba nakatikim ng ganoong kasarap na pagkain? Karaniwan ka bang kumakain ng tanghalian sa construction site? Ano ang iyong trabaho?" Matapos makalunok si Alex ng isang piraso ng karne, sumagot siya, "Hindi ako nagtatrabaho sa construction site. Kasalukuyan akong walang trabaho." Nagtawanan ang lahat. Tumingin si Benjamin kay Dr. Cheryl na may malalim na iniisip. Dahil tinugis ni Benjamin si Dr. Cheryl sa loob ng maraming taon, alam niya na si Dr. Cheryl ay isang mabait na tao. Siya ay may mahusay na pananaw sa pagpili ng pinakamahusay na kapareha para sa kanyang sarili. Hindi pipiliin ni Dr. Cheryl ang isang taong nasa ilalim ng social hierarchy tulad ni Alex bilang kanyang kapareha. Naisip ni Benjamin, baka si Dr. Cheryl at Alex ay gumagawa ng isang aksyon upang subukan ang kanyang pasensya. Kaya naman, nagpanggap siyang mapagbigay. "Sapat na ba ang pagkain? Hayaan mo akong mag-order ng higit pa para sa iyo. Naghahanap ka ba ng trabaho?" Ang isang tunay na lalaki ay dapat maging responsable para sa kanyang kinabukasan. Napangiti ang lahat. Tumingin si Britney kay Alex at sinabing, "Benjamin, mahirap para sa ilan na makakuha ng trabaho sa mapagkumpetensyang lipunang ito. Hindi ba nagtayo ang Golden Light Group ng bagong subsidiary kamakailan? Baka matulungan mo si Alex sa pamamagitan ng pag-aayos para sa kanya ng mas malinis na posisyon sa kumpanyang iyon. Ito ay mas mabuti kaysa sa walang trabaho, manatili sa bahay buong araw." Umiling si Benjamin, hindi ko kaya. Kaibigan ko rin ang kaibigan ni Cheryl. Dapat man lang ay makakuha siya ng white-collar job. "Hoy Alex, ano ang iyong propesyon? Hayaan mo akong ayusin ang isang disenteng posisyon para sa iyo." Naramdaman ni Alex ang panunuya ni Benjamin. Sinusubukan lang ni Benjamin na libangin ang sarili sa gastos ni Alex. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, "No thanks. Ayos lang ako." Umisi si Britney at sinabing, "Hindi mo talaga masasabi ang tiyok sa keso. O talagang nasisiyahan ka sa pananatili sa bahay na walang trabaho? Siya ay matako at tamad. Ikaw ay walang kwenta. Itigil mo na ang pangarap na maging boyfriend ni Cheryl." "Cheryl, saan mo napulot ang kalokohang ito? Kami ba ay isang tanga para sa iyo?" Sunod-sunod na insulto ang narinig mula sa karamihan. Nang magdahilan na si Britney sa banyo, sinabi ni Benjamin, "Well, we have our own aspirations." Nabanggit na ni Alex na ayaw niyang magtrabaho, huwag na nating banggitin pa. Pag-usapan natin ang bagong subsidiary. Ang bagong subsidiary na ito ay isang pakikipagtulungan sa Thousand Miles Conglomerate. Ito ay isang malaking kumpanya. Nagre-recruit tayo ng 5,000 empleyado at kulang pa tayo sa managers. Kung sino man ay interesado ipaalam sa akin. Sigurado akong maya-alok namin sa iyo ang ilang disenteng posisyon. Sumagot ang isang babae, "Hindi ko alam na ito ay isang pakikipagtulungan sa Thousand Miles Conglomerate." Iyan ay hindi ka panipaniwala. Ang Thousand Miles Conglomerate ay ang pinakamalaking grupo at pinakamalakas sa underworld ng California. "Benjamin, interesado ako. Ibilang mo rin ako." "Ako rin. Benjamin, ikaw ang aming tagapagligtas ng buhay." Patuloy na bumaha sa bulwagan ang mga nakakabigay puri na salita. Mayabang na tiningnan ni Benjamin si Dr. Cheryl, ngunit inilapag ni Dr. Cheryl ang mga kubyerto sa kanyang kamay at tumayo. "Sorry, kailangan kong magdahilan. May mga night duties akong dapat asikasuhin." "Cheryl, bakit ang aga mong aalis?" Kumunat ang noo ni Benjamin. Natarante siya. Iba pala ito sa naisip niya. Naisip niya na dapat ay ipinagpatuloy ni Dr. Cheryl ang pag-arte nila ni Alex at hinintay itong humingi ng permiso sa kanya para maging girlfriend nito. "Pasensya na, hinihintay ako ng pasyente ko. Alex, alis na tayo," sabi ni Dr. Cheryl. Tumayo si Alex, tumango, at dumighay pagkatapos mapuno ng hapunan. Tuluyan ng binaliwala ni Alex ang lahat ng pangungutya at itinuon ang kanyang pansin sa kanyang pagkilos bilang kasintahan ni Dr. Cheryl. Masaya siya na mayroon siyang masarap na pagkain ng libre.
Sa sandaling iyon, may sumigaw sa pintuan, na sinundan ng tunog ng pagsampal. Pagkatapos, isang babae ang tumakbo sa kwarto sa takot, ang kanyang damit ay punit-punit. Si Britney ang pumunta sa washroom. Lumapit ang isang lalaki sa kanya at nagmura. "Britney, anong nangyari?" Nakakunot ang noo ni Benjamin habang tumatayo at nagtanong. Sinubukan ni Britney na takpan ang kanyang punit-punit na damit na tumambad sa kanyang balat. Itinuro niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pumasok at sumigaw, "Ang bastos na iyon, niloko ako." Galit na sigaw ng lalaki, "Bitch, sinong nang momolestya sa iyo? Bilisan mo, kunin mo ang aking." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang bootlicker ni Benjamin na si Dylan Manette, ay tumalon at sinipa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa dibdib. Bumagsak ang lalaki sa lupa. "Grabe, sino ang naglabas ng baliw na ito? How dare you molest Britney? Bakit hindi mo hinahamon ang sarili mong kapatid?" Nag-step forward din ang ibang mga lalaki. Sinuntok at sinipa nila ang lalaki. Pagkatapos ay pinalayas nila ang lalaki sa dining room. Natawa si Dylan at sinabing, "You son of a bitch. Turuan kita ng leksyon. Huwag ka nang maglakas loob na gawin ito muli." "Tara na, Dylan." Naghiyawan ang mga tao. Umiling si Alex. Maaaring hindi mapansin ng iba, ngunit napansin niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi ordinaryong tao. Nakasuot siya ng custom na handmade shirt mula sa Italy na may maliit na dark plum blossom cuffling. Ang kanyang ama ay may isa sa kanila noon. Alam niya. Nagkakahalaga ito ng $3 milyong. Para sa isang taong kayang bilhin ang kamiseta na ito ay hindi maaaring maging sinuman. At saka, alam niyang nagsisinungaling si Britney sa ekspresyon nito. Hindi ito maaaring maging ganoon kasimple. Maraming magagandang babae ang kusang loob na magpapakita ng kanilang sarili sa isang lalaki na kayang bumili ng kamiseta na nagkakahalaga ng $3 milyong tulad niya. Paano niya mamahalin si Britney sa ganoong ordinaryong hitsura, upang maiwasan ang mga ito sa isang masamang bagay? Pinaalalahanan sila ni Alex baka isa siyang pambihirang tao, sa palagay ko ay dapat na kayong umatras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Dylan at sinabing, "Siyempre iisipin mo na pambihira siya. Sino pa ba sa kwartong ito ang hindi kakaiba sa isang mababang ranggo na tulad mo? Napaka-duwag mo, magwala ka, ikaw ay walang iba kundi isang larwang bata." Sabi ng isang babae, "Oo. Kahit na ang taong iyon ay isang tao, ano? Ang lugar na ito ay kabilang sa Thousand Miles Conglomerate. Walang maglalakas loob na gumawa ng gulo dito. Tama ba, Benjamin?" Proud na sabi ni Benjamin, "Oo. Kilala ako ng manager ng restaurant na ito, si Ramsey. Irerespeto niya ako. Huwag kang mag-alala tungkol dito." Umiling si Alex at sinabi kay Cheryl, "Let's go." Pero, aalis na sana sila sa kanilang upuan, bumukas ang pinto ng kwarto. Halos 7 hanggang 8 security guard ng Urasawa Restaurant ang agresibong pumasok na sinundan ng ilang lalaking nakasuot ng maayos. Ang isa sa kanila ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ngayon lang nabugbog. Habang may hawak na electric baton, sumigaw ang Chief of Security, kung sino man ang nagnakaw ng brilyante na singsing ni Mr. Edgar, ilabas mo agad. Tsaka kung sino man ang nakabangga kay Mr. Edgar ngayon lang, magpakita ka. Laking gulat ng lahat ng nasa dining room nang makita ang ganoong eksena. Pati si Dylan na nagpakita ng lakas ng loob noong una ay nanginginig. Nanginginig siya na parang dahon nang makita ang galit na hitsura ng Chief Security. Ibinaba ni Britney ang ulo at namutla ang mukha. "Bilisan mo." Muling umungal ang punong security. Maraming tao ang tumingin kay Benjamin na umaasang may magagawa siya tungkol dito. Napansin ni Benjamin ang isang lalaki sa likod ng mga security guard. Si Manager Ramsey iyon mula sa Urasawa Restaurant. Agad siyang naglakad papunta sa kanya at sinabing, "Manager Ramsey, I'm Benjamin Smith from Golden Light Group. Naniniwala ako na dapat may hindi pagkakaunawaan." Sa kasamaang palad, si Manager Ramsey, na kadalasang magalang sa kanya, ay hindi tumugon. Sa halip, malamig niya itong tinitigan. Naramdaman ni Benjamin na may mali. Tumalon ang nasa katanghaliang gulang na lalaking binugbog, tinuro si Britney at sinabing, "Siya iyon. Pinakaw ng beach na iyon ang diamond ring ko at sinampal ako." Agad namang sumugod ang dalawang security guard at pinatayo si Britney.
Nahirapan si Britney, ngunit hindi siya makalaya. Paulit-ulit siyang humingi ng tulong kay Benjamin. Benjamin, tulungan mo ako. Hindi ko ninakaw ang diamond ring. Pakiusap iligtas mo ako. Si Benjamin ang host ng dinner gathering na ito. Kung kumalat ang mga salita tungkol sa pagiging duwag niya, masisira nito ang kanyang reputasyon at baka murahin siya ni Dr. Cheryl. Habang sasabihin niya, Manager Ramsey, ang tatay ko ay. Umirap si Manager Ramsey at sumabad, huwag kang tanga, sinungaling. Nang inag ang puso ni Benjamin nang marinig ang babala ni Manager Ramsey. Hindi na siya naglakas loob na magpatuloy sa pagsasalita pagkatapos noon. Natakot ang lahat na magsalita pagkatapos nilang makitang tumahimik si Benjamin. Lalo na yung mga nambugbog sa middle-aged na lalaki kanina, nanginginig na sila. Ang bastos na ito ay ang isa na tumama sa akin ng pinakamahirap. Sabi nung lalaki sabay turo kay Dylan. Agad namang inaresto ng ilang security guard si Dylan habang nakakaf ang mga kamay sa likod. Nasaan ang diamond ring ko? Ibalik mo sa akin. Malamig na tinitigan ng lalaki si Britney. Ako, hindi ko ito ninakaw, takot na sabi ni Britney. Sagot ni Manager Ramsey, how about you admit it at ibalik ang diamond ring? Hindi mo maitatanggi ang nagawa mo. May mga surveillance camera sa aming restaurant na nai-record ang lahat. Napailing si Britney bilang pagtanggi. Pinunit ng galit na nasa katanghali ang gulang ang mga damit ni Britney at halos hinanap ang katawan nito. Sumigaw si Britney at napaluha, humingi ng tulong kay Benjamin. Ngunit tumayo roon si Benjamin at walang ginawa. Naghiganti si Alex sa pamamagitan ng pagtayo at pinanood ang nangyari kay Britney na kinukutsa siya kanina. Si Dr. Cheryl ay mabait. Hindi niya kayang panoorin ang kaklase niyang binubuli. Nang magsasalita na sana siya, may nahulog na singsing sa pantalon ni Britney. Bumagsak ito sa lupa at gumawa ng ingay. Isa itong singsing na diamante. Sa hitsura nito, ang brilyante ay tumitimbang ng hindi bababa sa 5 carats, na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Nagulat si Dr. Cheryl, pilunok niya ang kanyang mga salita. Ang iba ay nagulat din. Hindi nila inaasahan na magnakaw si Britney at itago ang diamond ring dito. Sino ang nakakaalam na siya ay isang magnanakaw? Bam! 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 Sinuntok ng lalaki si Britney sa mukha at sinipa, ano ito? Isa ka bang magician? Magagawa mo ba itong singsing na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar upang lumitaw ng wala saan? Ang bastos mong magnanakaw. Umiiyak si Britney, kinuha ko ito sa washroom. Umiling si Alex. Palibhasay nahuli ng walang kwenta. Para sa isang 20 milyong dolyar na halaga ng singsing na diamante, hindi katakatakang si Britney ay nakipagsapalaran na tanggihan ito. Naisip ba niya na kaya niyang angkinan ang diamond ring na kinuha niya sa banyo? Sinampal ni Manager Ramsey si Britney. Ilabas mo siya, haharapin ko siya mamaya. Pinalo ni Edgar si Dylan bilang paghihiganti. Sinuntok niya ng kamao ang mukha ni Dylan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang electric baton at inihampas ng malakas sa binti ni Dylan. Basag, nabali ang buto ng guya ni Dylan. Arg! Sigaw ni Dylan. Isang malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Hindi napigilan ni Dr. Cheryl na sabihin, sobra ito. Si Britney ang nagnakaw ng diamond ring mo. Walang kinalaman si Dylan dito. Paano mo mailalabas ang iyong galit at mabali ang kanyang binti? Itinaas ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang ulo at nakita si Dr. Cheryl, nagningning ang kanyang mga mata. Nag-overboard ba ako? Siyempre hindi. Tumingin siya kay Cheryl, marami pa pong bumugbog sa akin kanina. Ang una kong ideya ay baliin ang lahat ng kanilang mga binti. Pero ngayon nagbago ang isip ko. Dahil humingi ka ng awa, ililibre ko sila kung sasamahan mo ako sa Hilton Hotel. Namutla ang mukha ni Cheryl. Umirap siya sa galit. Hindi na napigilan ni Alex dahil kasama si Dr. Cheryl. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at sinabing, sige, itigil mo na. Anong nangyari ngayon, pwede bang hayaan mo na lang para sa kapakanan ko? Napatingin ang lahat kay Alex na naguguluhan. Ang silid ay ganap na katahimikan. Pakiramdam nila ay nanunood sila ng isang idiot na gumagawa ng kalokohan sa kanyang sarili sa pag-iisip na hahayaan ni Edgar ang mga bagay-bagay para sa kanyang kapakanan. Inakala nila na siya ay magiging patay na karne.
Forget what they doing, keep on.